1.7 trillion pesos ang nawala sa Pilipinas sa loob ng 3 linggo lang dahil sa kagagawan ng mga magnanakaw. I'm doing this content to make you all aware sa kung anong nangyayari sa Pilipinas. Oh no! Kailangan natin maging aware. Kailangan natin magalit sa nangyayari kasi sa atin ang epekto nito. Impeachment at anti-Marcos protest ikakasa sa October 12 hanggang November 30. Abay, makikiisa ka ba? Na maghahain umano ng impeachment complaint laban kay PBBM. Trabaho po yan at saklaw po yan ng House of Representatives. Oh. Auntie Claire Castro, hindi makasagot sa banat ni Kiko Barsaga. Abay, ang lola, natakot ba? But again, is the President paying attention to Congressman Barsaga? Just a smile. Wow! Just a smile daw. Pag-usapan po natin yan. Maya-maya lang, mga kababayan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. So ayan, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako nga pala si Master Judea at nagbabalik na naman tayo para painitin ang ulo ng mga magnanakaw sa gobyerno. Pero bago po tayo magsimula, mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Huwag din kakalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment sa ating mga video. So pero dito, unahin po muna natin yung good news mga kababayan para kahit pa paano matuwa naman tayo. O good news muna tayo ha. Let's go! Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never... Ayan mga kababayan, so yan dyan po yan ha, sa Daang Bantayan dyan sa Cebu. First leg pa lang yan ha, may 4 na lugar silang pupunta na, 4 o 3. Pero ito ay unang araw pa lang nila, may 3 araw pa. So, ganyan po magmahal ang SMNI at KOJC. Nakakataba ng puso mga kababayan na nakikita natin na yung mga kapwa natin Pilipino napapangiti kahit nasa gitna sila ng kahirapan sa buhay. Di ba? Alam mo sayang no, kung hindi sana dinaya yung Duterte, mas marami pa dyan yung matutulungan ng SMNI. Kasi ako nakakasiguro ako na sa pamumuno ni Pastor Apollo Sikibuloy, magtutulong-tulong yung Duterte na yan para mapadali ang buhay ng ating mga kababayan. So, ibig kong sabihin, mas makakapag-focus. Mas makakapag-focus, hindi lang ang SMNI sa pagtulong kung nasa labas si Pastor. Diba? Kaso, ginipit nila, kinulong nila. Wala namang kasalanan. Pero, tingnan nyo naman, kahit ginigipit ang SMNI at KOJC, abay, hindi pa rin sila natitinag, hindi nag-aalinlangan na magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. At kung nakikita nyo, hindi tinipid. Ito ang sinasabing Paldo Nation, di ba? Paldo Nation. Paldo kasi ang dami. Hindi tinipid yung pinamigay. Private entity po yan, mga kababayan. Lalo na kung si Pastor nakaupo bilang senador. Halimbawa, may pondo galing sa gobyerno. Nako, baka hindi lang ganyan ang matatanggap ng mga kababayan natin. Di ba? Yung pinamimigay nila ngayon, kumpleto, groceries, tubig, bigas, at ito pa, may pakain pa. May pakain pa si Boss Dada. Ayan ang mga ngiti. Mga ngiti, mga nag-aalaman. Ang saya nila, Go.
Lahat nakangiti. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, is belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Ayan mga kababayan. So, yan po ang tinatawag natin na kabutihang loob at pagmamahal ng SMNI sa ating mga kababayan Pilipino. Walang pinipili yan. Kahit sino, basta nandiyan ka, bibigyan ka. Tingnan nyo naman, halos hindi na mabuhat. Halos hindi mabuhat ng mga nabigyan sa sobrang dami. Alam mo, ganyan talaga ang SMNI. Hindi sa kanila po pwede yung okay na yan. Dapat sa kanila yung excellent, yung pinaka-the best, di ba? Dapat yung talagang mamamangkat, matutuwa ang makakatanggap. Kaya tingnan nyo, yung mga ngiti nung nasa video na tuwang-tuwa sila. Hindi ko sa minamaliit, Hindi ko minamaliit yung mga tumulong dyan. Maraming tumulong and we appreciate all the tulongs. Lahat ng tulong po ay mahalaga. Ibig ko lang sabihin, dito makikita na natin na na-master na talaga ng SMNI at KOJC yung pagtulong. Tingnan nyo pinamimigay nila, di ba? Yung kailangan talaga, yung mapapansin nyo, kung mapapansin nyo, SMNI lang. SMNI lang yung nagbigay ng ganyan karami at ganyan kaorganisado. Yung hindi nagtutulakan, hindi nag-aaway-away, nakapila lahat ng tao. Paano? Organisado yung SMNI, siyempre gagayahin ng mga tao. Ganyan dapat. Kung ikaw ay leader, wala pa dyan si pastor niyan, wala pa si pastor. Mga taga KOJC, mga leader at mga member na KOJC at SMNI lang ang nandyan. Lalo na, pag nandyan si pastor. Di ba? So, nakita nyo naman na napakadaling pasayahin ng mga Pilipino. Kung alam lang ng mga leader natin, kung paano tayo pakitunguhan, kung paano pakisamahan ng mga Pilipino, ang saya sana ng Pilipinas. Kung walang gahaman, ang saya sana ng Pilipinas. Kung napupunta lang yung sa tama, kung napupunta lang sa mamamayan, yung dapat para sa atin, wala sanang problema. Kaso punyeta, pera natin, binubulsa ng mga buhaya. Tangina, di ba? Kung hindi lang sila makasarili, kung hindi lang sila magnanakaw, kung hindi lang sila mga buhaya, ganito sana kasaya ang Pilipinas, Ayan, halos di na mabuhat, yan. Bugat kayo. Kagayong salamat sa lahat sa seminaryo sa mga dulos dito sa lungsod sa Bantayan. Daghang salamat. Bilili na mo ikalimtan. Salamat. Salamat. Okay na mo? Ayan, grabe, ang dami, bye. Thank you very much. Thank you very much. Tingnan nyo naman yung mga ngiti nila. Bakit sila nakangiti? Dahil masaya sila. Ganyan kasimple yan kasi kaligayahan ng mga Pilipino. Kahit may dilubyo, masaya pa rin tayo. Minsan nga, binaba, nagtatawanan pa. Binabagyo, nagtatawanan pa. Ganyan ka-resilient ang mga Pilipino, di ba? Pero kung yung kaba ng ating bayan, mali yung napupuntahan, kahit sino mapagtiis, magagalit. Di ba? Kung yung kaba ng bayan mo, inuumit, lahat ng Pilipino, magngingit-ngit. Di ba? So sabi ko kanina, napakadaling pasayahin ng mga Pilipino. Tulad ng isang pamilya, kapag may pagkain, kapag may tirahan, kapag may trabaho, masaya. Walang problema. Ibibigay mo lang yung nararapat para sa kanila. Kung ikaw ang gobyerno, tutulungan mo lang sila. Pero kung para sa mamamayan, kukupitin lang ng iba, talagang walang kapayapaan. Magkakagulo talaga ang mga Pilipino niyan. Di ba? Tulad na nangyayari sa kasalukuyan. Kaya nga lang talaga, nangihinayang ako kay Pastor, Kasi yung mga balak niya, ganito, ganito, yung pasayahin ng mga Pilipino. At hindi po malayo yan. Dahil kung mapapansin nyo, ang mga member ng KOJC, SMNI, lahat yan masasaya.
Kahit saan mo sila makita, masaya sila. Ganun sila kasaya. Bakit? Yung leader nila, pinapasaya sila eh. Di ba? Kung hindi sana dinaya, yung mga pangako sana ni Pastor Apollo si Kibuloy, nararamdaman na natin ngayon. Kaso wala eh. Maraming demonyo sa gobyerno. Di ba? Talagang hindi sila hinayaan na manalo. Oh. Now, may tanong ako, yung gobyerno ba ni Marcos, ano na naitulong dyan sa Cebu? Kasi noong nakaraan, pangako eh. Oh. Alam nyo, palakpakan natin yung mga private entity. Yung mga private, mas marami pang naitulong. Oh. So, private individuals, mas marami pang naitulong. Sa nakita ko lang, kaysa sa binigay ng gobyerno ni Marcos. Sa totoo lang. Oh. Nakikita naman natin yan sa TV, sa social media. Diba? O isipin nyo, may pondo pa gobyerno nila. May pondo pa gobyerno niyan. Oh. Kaso, ang problema, ayun, yung pondo, nilapa na ng mga buhaya. Diba? O, di ba nga sabi ni Marcos nagpunta sa Cebu, pupunta daw siya ng Senado, sa Kongreso, para humingi ng pera, humingi ng pondo. O, ang tanong, meron na ba? O, naghihintay din ako, wala pa rin. O, so, masanay na kayo, kapag galing sa bibig ni Marcos, huwag na tayo umasa. Laway-laway lang yan. O, may nakita na ba kayong pangako na tinupad niyan? O, wala pa, di ba? O, kaya don't asa. Don't asa, ha? O, huwag tayong umasa dahil nung wala pa nga silang problema, wala silang nagawa sa atin. Di ba? Ngayon pa kaya, nanlaki ng pinapasa nilang problema. Anong problema? Yung korupsyon sa administrasyon niya na ibinabato sa mga kaalyado at sa kanya. Di ba? O, siyempre, uunahin nila kung paano sila makakailag. Kung paano sila makakataka sa problema na sila mismo may gawa. Di ba? Magpopoko sila kung paano nila itatago yung kasalanan nila. Uunahin nila na gumawa ng paraan para sila ay makaligtas sa galit ng taong bayan at makalimutan ng taong bayan ang pangdadaram bongbong na ginagawa nila sa kaban ng bayan. Di ba? Basta ang ating pusigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa aming pagbabalik! Alam nyo kung ano yung consequences ng ginagawa nilang pagnanakaw sa gobyerno na to. Mas malala pa sa inaakala nyo. Dahil lahat tayo dito apektado. Hirap na nga ang buhay nating mga Pilipino dahil sa mga nakawan na yan. Pinaparusahan pa tayo. Alam nyo ba kung ano na nangyayari ngayon? Eto, pakinggan natin ang video. Ito I just read in Facebook that the Philippine stock market, 1.7 trillion wealth wiped out by corruption woes, sabi ng SEC. So ano ibig sabihin ng post na to? Sabi ng Security and Exchange Commission, investors in the Philippine stock market collectively lost 1.7 trillion pesos in value over the past 3 weeks. 3 weeks ago lang. So itong number na to, it represents how much total market capitalization, kumbaga combined value ng lahat ng mga listed companies, bumagsak. And ang reason na cited ng SEC is because of the corruption. Nako. Meaning yung mga issue about corruption, political instability, or lack of investors' confidence have caused investors, mapa-local man yan, mapa-foreign, binibenta nila yung mga shares nila. That is why bumabagsak yung stock prices. So in simple terms, malaki ang nawala sa Philippine stock market dahil sa mga investors na nagpo-pull out dahil sa concern nila about the corruption. Kasi kapag yung confidence level ng mga investors is bumabagsak about a certain country, a certain instrument, asset, bumabagsak talaga yung presyo. That is why yung total value ng market is bumabagsak din. So, anong direct impact nito sa Pilipinas? So, number one, kapag bumagsak ang confidence sa mga investors at nakakita sila ng mga headlines about corruption, about massive losses, nawawala sila ng tiwala doon sa sistema. So, ngayon, yung mga foreign investors, possibly they will pull out their funds and delay their new investments. So, kaya nababawasan yung mga capital inflows. So, yung mga local investors, i-move na lang nila yung investment nila sa mga mas safe, US dollar, gold, time deposit. So, ang epekto nito, less ang investment, slower ang business growth, mas onti yung trabaho. Pangalawang epekto nito is babagsak ang value ng peso. Siyempre, kapag bumagsak ang value ng peso, ano mangyari? Mas nagmamahal yung mga imports. Siyempre, karamihan naman ng mga goods natin sa Pilipinas, puro mga imports. So, yung mga gasolina, yung mga krudo, yung mga iba't ibang mga raw materials, mga goods. So, since mababa ang value ng peso at mataas ang value ng US dollar compared sa peso, so mas nagiging mahal yung bilihin natin.
Kasi mahal yung import eh. So, kung tataas yung presyo, ibig sabihin tataas yung inflation. Pag tumataas yung inflation, ibig sabihin, tumataas din yung cost of living. So, kawawa na naman mga Pilipino dito. Number 3, syempre yung mga negosyo, mas nahihirapan sila mag-raise ng funds. Kasi guys, sa stock market, yung mga kumpanya dyan sila nakakapag-raise ng capital para sa mga business expansion nila. So ngayon, if the market crashes, yung mga negosyo ay mahihirapan sila at mas magiging mahal para sa kanila na mag-raise ng funds through stock offerings. So yung mga ibang kumpanya, ang gagawin na lang nila, magka-cut cost na lang sila or magde-delay sila ng mga projects or worse, baka magtanggal pa sila ng mga empleyado. Kasi kapag mas mabagal ang corporate growth, mas onti rin yung mga opportunities na pumapasok sa mga bagong trabaho. So, syempre, para sa atin, maraming mawawalan ng trabaho, maraming hindi magkakatrabaho. Dahil nga, mabagal ang growth ng mga kumpanya. Fourth is, magiging negative yung public sentiments. Syempre, pag natin ng mga tao na, 1.7 trillion yun nawala. Syempre, maapektuhan kung ano yung mararamdaman ng mga consumers at ng mga entrepreneurs. So, ngayon, yung mga consumers, medyo magiging matipid sila. So, hindi sila masyado gagastos. Kasi tatakot sila eh. Kasi baka magkaroon ng recession, additional inflation, or financial crisis. So, yung mga consumer, hindi sila masyado gagastos. Siyempre, yung mga entrepreneurs din, yung mga businessman dyan, siyempre, didelay na muna nila yung mga business expansion nila. Kasi natatakot sila na baka hindi maging okay or maging maganda yung resulta ng mga i-expand nila sa negosyo nila. So, didelay na muna nila yun. So, kapag walang masyadong spending sa market or umiikot sa ekonomiya na pera, walang masyadong circulation ng money sa ekonomiya, ang nangyayari is mabagal yung ekonomiya natin. Mas lalong walang nagiging activity overall. And it's not good for the economy. At ang pinakamasaklap pa dito, syempre, mas pumapangat din yung government image tsaka mga policy impact, which is matagal naman ng pangit. Pero mas lumalala. Syempre, globally, nakikita yan ng mga ibang investors na gusto mag-induce ng capital sa Pilipinas, na nakikita na lang ng maganda opportunity na mag-invest dito. So, hindi na lang nila gagawin yun kasi, dahil palang corruption dyan. Syempre, nakikita ng mga investors or ng mga ibang bansa na ang weak nung governance and accountability, which is nakaka-apekto rin talaga dun sa credit rating natin. Tsaka dun sa cost of government borrowing natin. So ngayon, paano pa magkakaroon ng mga future reforms? Kasi syempre, kung mas mahal na yung pag-utang sa ibang bansa, mas onti yung pera for public projects. Para lang yan sa bangko, kung mag-a-apply ka ng loan, hindi ka pautangin ng bangko pag nakita nila na, pangit ng credit rating nito. Maraming nangyayaring corruption dun sa kumpanya nila. Maraming mga anomalya nangyayari, so hindi ko i-approve yung loan nito. Same with us. If nakita ng mga ibang investors, ibang mga countries na nag-i-invest dito na, hindi pala okay dyan, wag na lang, sa iba na lang tayo. So, lesser yung funds for us na magkaroon ng progress sa growth ng Pilipinas. So, yung 1.7 trillion pesos, hindi lang yan numero. Reflection po yan kung gaano kalala yung corruption at gaano ito nakaka-apekto sa overall confidence ng mga investors at kung paano to kaya niyang sirain yung buong ekonomiya. When investors lose their trust, the capital leaves, the peso weakens, prices will rise, and ordinary Filipinos eventually feel the pain. Kaya yung stock market na yan ang economic pulso ng ekonomiya ng Pilipinas. At ngayon, sinasabi sa atin na kailangan natin ng transparency, accountability, and good governance. At hindi to optional. They're essential if we really want true growth and stability. And I'm doing this content to make you all aware sa kung anong nangyayari sa Pilipinas. Kailangan natin maging aware. Kailangan natin magalit sa nangyayari kasi sa atin ang epekto nito. Yun! Very well said, mga kababayan. Napakalinaw ng pagkaka-explain ni ate, no? Anyway, credits to the owner na ano ba pangalan nito? Lady Denely. At hindi lang naman si Lady Denely ang nagbahagi dito, kundi yung mga mainstream media like ABS-CBN, GMA7. It's all over social media. So, nakakabahala po ito, mga kababayan. So, ninanakaw yung pera natin. Nawawala sa sirkulasyon yung pera na dapat sana ay umiikot sa bansang Pilipinas kasi nandoon sa mga room vault nila. Itinatago nila yung bilyong-bilyong piso doon sa mga kwarto nila o sa mga vault nila. Kaya, yung flow ng currency, hindi na normal.
lalong babagsak ang ekonomiya kasi kulang yung perang umiikot sa ating bansa. Kaya nga tinawag yan na currency, di ba? Currency, ang tawag dyan sa iba't ibang panig ng mundo, lahat ng pera is currency. So, ibig sabihin, current, dumadaloy, dapat, kung ano po yung kailangan gawin ng pera, yun dapat ang nangyayari. Kaya nga, dati, di ba, kung matatandaan nyo, naglabas sila ng impormasyon na bawal ang mag-imbak ng mga barya. Kasi nauubusan ng barya ang Pilipinas. Kasi yung iba nilalagay sa drum, nilalagay sa alkansya, ipinagbawal po yun ng bangko dati. So, ganun din po. Kahit yung mga papel, kung yung mga papel, may mga kongresista, may mga kontraktor na mayroong bilyon-bilyong piso nakatago lang sa kanilang vault. So, magiging abnormal ang flow ng currency ng Pilipinas. 'Di ba? So, dito, mga kababayan, sa nangyayaring ito, katulad ng sinabi ni ate, hindi ka pa uutangin ng bangko kung pangit ang credit rating mo. Kung maraming katiwalian, halimbawa, bankrupt yung negosyo mo, pautangin ka ng bangko? Hindi. 'Di ba? Hindi ka pa uutangin kasi bankrupt na nga negosyo mo, pautangin ka pa eh. Ano ibabayad mo? Ganon din sa nangyayari dito. 3 linggo lang, bumagsak po ang Pilipinas. Okay? O, baka iniisip nyo, ninanakawan lang tayo, Mas malala pa po sa hinagap ninyo ang epekto nito. Oh, we are paying the price for what they have done. Na wala naman po tayong kinalaman dito. Ninakawan, pinahirapan, yan ang ginawa nila sa Pilipinas at sa atin mismo ng mga Pilipino. Pero sinagot po yan, sinagot po yan ng Malacanang. Na ang sabi ng Malacanang, fake news daw po yan. Sabi ng Malacanang, fake news daw po yung inilabas na balita ng Securities and Exchange Commission. Now, ang tanong, kanino kami maniniwala? Sa secretary ng SEC na mas may kakayahan at trabaho nila yan, kaya nilang ipaliwanag, o doon sa mga nagsasalita na fake news daw yan, na yung mismong pangako nga lang na amo nila, hindi napapanindigan. So bakit pa tayo may ahensyang Securities and Exchange Commission kung hindi naman nyo pala paniniwalaan? So, kayo na lang lagi ang tama. Pag iba ang nagsasalita, mali. Alam niyo, magbilang kayo. Magbilang kayo ng mga ilang araw, ilang linggo. Sigurado yung chairman ng SEC, Securities and Exchange Commission, mapapalitan yan. Di ba? Wala nang direksyon eh. Wala nang direksyon ang bansa natin. So, pagka ikaw kumontra ka, yari ka. Pag ikaw ay under the umbrella of the government, hindi ka umayon at kumontra ka sa gusto nila, yari ka. Magbilan lang kayo ilang araw. Yung chairman na yan, ano ba pangalan yan? Ito ginagawa nila ngayon, yung pagsalag sa mga akusasyon nila. Katulad na sinabi ko kanina, di ba? Wala silang ibang gagawin kundi salagin lahat ng mga akusasyon at mag-focus doon sa pinakamalaking problema na nakaatang sa balikat nila. Yung sisira sa pangalan nila, yung korupsyon. Doon sila nakapokus ngayon. Diba? It's all over the place, mga kababayan. All over the news and social media, mainstream media, and other media outlets. Now, nasa mga mamamayan kung sino ang papaniwalaan. Kayo ba? Sila ba papaniwalaan or yung SEC mismo? Kasi, etong information na to galing mismo sa SEC, kay Chairman Francis Lim. Ayan, yung nasa screen. Securities and Exchange Commission, siya po ang chairman. Sa mga kabulastugang ito, mga kababayan, sa Pilipinas, hindi natin alam kung ano ba magiging future nating mga Pilipino dito eh. Dahil sa tingin ko, hanggang andyan si Marcos Jr. Hindi tayo uusan. 3 taon na eh. 3 taon na. They haven't showed us anything, any progress. Diba? Ito pa, isinalubong sa atin sa pangatlong taon yung malawakang korupsyon sa flood control project. Flood control projects pa lang yan Sabi ni Magalong may DOH pa. Paano yung iba ahensya ng gobyerno? Di ba? Pero malay natin, bigla magbilagro. Magbilagro yung Diyos. Di ba? Gumawa ng paraan. Malay mo, pagising natin isang araw, maayos na Pilipinas. At ligtas na sa kamay ng mga magnanakaw. Di ba? Siguro sobrang saya ng mga Pilipino, no? Pero ba ito, dahil dito, ang dami na nagagalit, eh. Ito nga, lalo na galit si Kiko
Congressman Kiko Barzaga. Ito, may ipapasa daw na impeachment complaint si Congressman Barzaga. Hindi pa napafile ito, pero mukhang desidido siya Mukhang desidido siyang i-file. Ang tanong, may numero kaya siya sa Kongreso kung sakasakaling ipapa-impeach siya si Bongbong Marcos. Pero at least, may complaint. Pwede na siguro magsimula dyan. Ito. Ilang ang isinagot ng palasyo ng tanungin Ngiti lang? Bigyan ba ng pansin o atensyon ni Pangulong Bongbong Marcos si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na maghahain umano ng impeachment complaint laban kay PBBM. Trabaho po yan at saklaw po yan ng House of Representatives. But ma'am, before po itong plano niyang pag-file ng impeachment complaint, he's also calling for the president to resign. Nako. Because yung corruption daw po ay dito sa Malacanang nanggagaling. Ano pong masasabi ng palas? Mahirap po kasi magsalita ng walang ebidensya. Madaling magbintang, madaling magsabi kung ano-ano. Kung wala ebidensya, hindi dapat paniwalaan. Talaga lang naghanap siya ng ebidensya. Naghanap po siya ng ebidensya. Ano ba bang ebidensya kailangan natin, clear? Di ba? Unang-una, sino ba ang pamilya ng mga politiko na may record ng karumal-dumal na pagnanakaw sa Pilipinas? Di ba? Sila? Baka nakakalimutan mo yung 7 counts na graph ng nanay. Pinawalang bisa ni President Duterte yun dahil sa edad ni Imelda. Pero yung ganti? Pinakulong si PRRD. Pero ang hatol doon sa nanay kay Imelda Marcos, guilty, 7 counts. Baka nakakalimutan mo. Kaya huwag ka magkunyari na kunyari malinis si Bebe. Sige. Huwag na lang doon sa history. Huwag na lang doon sa history. Dito na lang tayo sa katiwalian, dyan sa pangbabalasubas sa budget ng Pilipinas mula 2022. Sino ba ang huling pumipirma bago maisabatas yung NEP? Di ba, Pangulo? So, kung pinirmahan niya, kasama yung mga insertion na ito, na alam naman natin, nakita niya, kasi paulit-ulit daw niya binasa, di ba? So, anong tawag sa Pangulo nyo? Kung alam niya na may insertion bago niya pirmahan, na wala ba siya kasalanan? Ano to, lahat kayo nagtatanga-tangahan? Lahat tayo magtanga-tangahan dito? Ivan, follow up. Thank you, ma'am. Follow-up question from Ivan Mayrin, GMA. Yusek, how does the palace or how does the president view these moves by Congressman Barzaga? He said he will file an impeachment. He called for people power to oust the president. He called for the president's resignation. While the congressman's ways may be unconventional, he is certainly getting a lot of attention. Yes. Is Malacanang paying attention? Sa panahon ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Marami raw ginagawa. Ano ginagawa? May tulong na ba sa Cebu? Mukhang hindi pa natutupad yung pangako Nakalapit na ba sa Kongreso, sa Senado? Saan busy? Pambubudol? Busy daw Pangulo pero wala tayong makita pagbabago Nagtatrabaho daw na maiangat ang Pilipinas. Ito. Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin. Maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas, para ibaba ang dignidad ng ating bansa. But again, is the president paying attention to Congressman Barzaga? Just a smile. Wow! Just a smile daw. Just a smile. So, hindi siya sumagot, kay Barzaga. So, nagtatrabaho daw ang Pangulo para maiangat ang Pilipinas. Bakit, Claire? Umangat ba? Kailan ba umangat ang Pilipinas? Hindi kami na-inform. Alam nyo ba yung kabaliktaran ng salitang angat? Baliktarin nyo yung angat. Baliktarin nyo yung angat. Ganyan ang ginagawa nila sa mga Pilipino. Baliktarin nyo yung angat. Pero dito ramdam mo na medyo umiilag si Claire Castro kay Kiko Barzaga. Hindi siya masyado nagkomento ng tawag dito, ng direkta kay Kiko Barzaga. Walang direktang banat kay Kiko Barzaga. Mapapahiya kasi siya, sasagutin siya ng Kiko Barzaga. Di ba? So dito makikita mo, mga kababayan, na tama yung sinasabi natin. Ang gagawin nila, sasalag sila ng sasalag habang pinapaganda yung mga lilinis ang pangalan ng kanilang mga amo. Di ba? So, ganyan po
sa susunod na 3 taon, ganyan na ganyan ang mangyayari. No? Sasalag sila sa mga issue na ibinabato sa kanila. Wala na magagawa yan. Yung unang taon nga, na dapat doon sila nagpapakitang gilas eh. Di ba? Eh, dapat, doon na natin nakita. Eh, wala eh. Ngayon wala, nasa ano na eh. Kumbaga, pabulusok na pababayan eh. Ang mga presidente, kahit tingnan nyo sa history, pag kalagitnaan na, ano yan, bababa na. Pababa na po ang pagbulusok niyan. Kasi wala na yun eh. Malapit na eleksyon. Ang gagawin niyan, mag-iisip kung sino ang isusunod nilang ikakandidato, patatakbuhin. Yung trend niyan, pababa na. So, ano pa aasahan natin? Kaya nga, naku po, galit na ang mga kababayan nating Pilipino. Dahil ito sa October 12 daw, may anti-Marcos rally. Sabi ni Kiko Barzaga, ito daw ay hindi anti-corruption. Pero kasama na yan doon. Ito ay anti-Marcos rally. Sabi ni Congressman Barzaga. At ang rally na ito, dire-diretso daw ito dire-diretso from October 12 hanggang November 30, which is the Bonifacio Day. Na may mga kasabay din na magra-rally sa Pilipinas ng date na yan. Nako, mahaba-haba ito na rally ito. 12 of October, 1.5 buwan. Mukhang may mangyayari dito Mukhang may mangyayari na dito. But anyway, mga kababayan, ganyan po ang kalagayan ng Pilipinas sa oras na ito. Kung mayroon kayong komento, opinion sa ating na pag-usapan, i-comment nyo dyan. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na talakayan. And once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all. To God be the glory. Let's pray for the people of Cebu. And now, let's pray for the people of Baguio. Kasi nagkaroon din sila doon ng lindol. No? So, tingnan natin kung anong tulong makukuha natin sa gobyerno dyan sa Baguio. Na ngayon, kinakalaban na rin ng administrasyon ni Marcos si Magalong. Binabanat-banatan nga ni Claire Castro, di ba? So, sa Cebu, ganun din. Pambari 4, hindi nila kaalyado yan. At isa pa, sa Cebu, yung mga Duke Prasco, binanatan si Tamba. Kaya ngayon, tingnan natin. Kung meron na naitulong ang gobyerno sa Cebu, paki-comment nyo, ipapakita natin sa susunod na video. Walang problema. Pero meron na nga ba? Lalo na yung Baguio. Kalaban na rin nila si Mayor Magalong. Nako po, kawawa kung makakalaban sa gobyerno na ito. Hindi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte na kahit kalaban ka, ikaw pauunahin Ngayon wala. Baliktad, mga kababayan. So, let's just pray na maging maayos ang Pilipinas. Magdasal tayo mga Pilipino, milyon-milyon tayo kontra sa mga demonyo. Di ba? My name is Master Judea. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw sa inyo lahat. Bye.